Minsan may mga pangyayari sa ating buhay na kahit alam natin na may kakayanan tayo ay hindi pa rin tayo kumikilos. Marahil ay napapangunahan tayo ng takot at pag-aalangan. Subalit hihintayin pa ba natin na tsaka pa lamang tayo kikilos kapag huli na ang lahat? Mga kabaryo, bago natin umpisa ng kwento, nais ko sanang hingi ng inyong oras sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Pindutin lamang po ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin sa araw-araw. Makakatulong din ito para mas magpatuloy pa kami sa aming paglalahad ng storya. Yun lamang mga kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Ang kwentong ito ay hango sa isa nating kabaryo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Pedrito. May pangyayari sa buhay ko kung bakit ako tinawag na Pedring Alitagtag. Nangyari ito matagal na panahon na ang nakalipas. May kilalang banal na krus na nakatayo sa lugar ng Alitagtag. Sa probinsya ito ng Batangas. Sinasabi na ang lugar na ito ay pinamumugaran ng mga elemento tulad ng mga multo at dyablo. Subalit ang hindi alam ng karamihan ay may mga nilalang na ginagamit ang mga nasabing elemento upang ikubli ang kanyang sarili. Ang nilalang na ito ay isang aswang. Isa akong lokal sa lugar na ito, kabaryo. At ito ang aking kwento. Bata pa lamang ako nang magkaroon ako ng kamalayan tungkol sa matagal ng istorya sa aming lugar. Isang normal na kwentong bayan, katulad din sa karamihang lugar dito sa ating bansa. Malaya namang nakakapunta ang mga tao dito dahil nga naging ligtas na ito sa mga masasamang elemento. Pangalawa ko sa 4 na magkakapatid, 2 lalaki at 2 babae. Ang aking ama ay isang mangingisda sa lawa ng Taal. Samantalang nagtitinda ng tuyong isda ang aking ina. Isang simple at payak na pamumuhay lamang ang aming buhay. Noong ako'y bata pa, ay madalas akong isinasama ng aking ama sa pangingisda pero iniiwan lang niya ako sa pangpang habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Natatanaw ko naman siya na galanggam na lamang sa layo habang ako ay nasa maliit na kamalig na nanatili. May dala rin akong pagkain para sa aming pananghalian. Kalimitan kasi ay simula 9:00 ng umaga hanggang 1:00 ang pangingisda ng aking ama. Isa sa kinagigiliwan ko ay ang pagtanaw lagi sa isang maliit na isla sa mismong lawa ng Taal. Noong una buong akala ko ay iyon na ang lugar ng Maynila. Pinangarap ko kasi na makapasyal ng Maynila pero dahil sa salat nga kami sa salapi ay hanggang tanaw at pangarap ko na lang iyon. Napapansin na rin pala ng aking ama na palagi akong nakatanaw sa maliit na isla. "Anak, ano bang tinitingnan mo sa lugar na yan?" Tanong sa akin ng aking ama. "Maynila po, itay. Sana makapunta ako dyan." Tugon ko naman. Natawa lamang ang aking ama at sinabi sa akin na hindi natatanaw mula rito ang Maynila at lagi ko palang tinitingnan ay isang bulkan. "Ay nako Pedrito, kung ano-ano na lang ang nasa imahinasyon mo," wika ng aking ama. Kahit sinabi na ng aking ama kung ano ba talaga ang lugar na iyon ay hindi ako naniniwala. Marahil sinasabi lang niya iyon upang hindi ko na pangarapin
ang magpunta ng Maynila. Ako kasi ang uri ng tao, kabaryo, na hindi agad naniniwala sa mga sabi-sabi. Maniniwala lang ako kapag ako na mismo ang nakasaksi rito. Kaya patuloy ko pa rin tinitingnan ang islang iyon sa tuwing nagagawi ako sa pampang ng lawa. Ang hindi alam ng aking ama na ang paglalahad niya na isang bulkan iyon ay nagdulot sa akin ng matinding pagnanasa na mapuntahan ang lugar na iyon. Kaya naman hindi niya ako sinasama mismo sa kanyang pangingisda dahil baka raw biglang sumabog ang bulkan. Base na rin sa aking obserbasyon ay hindi pa nagagawi ang aking ama sa lugar na iyon. Ilang beses na rin akong nagpumilit na sasama sa bangkang disagwan pero hindi talaga ito pumapayag. Ang sabi pa niya, kapag may napansin daw akong makapal na usok na nagmumula sa islang iyon, ay tumakbo na raw ako at ipagsabi sa lahat ang aking makikita. Hanggang isang araw, narinig ko ang usapan ng aking mga magulang. Nagpaalam ang aking ama sa aking ina na pupuntahan daw niya ang kanyang pinsan para kunin ang bagong lambat na pinapagawa niya. Mangyaring luma na rin kasi ang ginagamit niyang lambat at makailang beses niya na rin itong kinukumpuni. Sa pagkakatanda ko, nang minsan akong nakasama doon ay dapit hapon na. Nang makauwi kami mula ng umaga, ibig sabihin, matatagalan pa ang aking ama sa pagbabalik. Naisip ko sa araw na iyon na puntahan ang maliit na isla. Matapos ang agahan ay nakalis na rin itong si Itay. Pansin ko na abala rin si Inay sa pagpapatuyo ng maraming isda. Kaya naman nagpaalam ako na papasyal muna ako sa aking kaibigan. Nagsinungaling ako sa sandaling iyon, kabaryo. Nagtungo ko ng Pangpang. Nakadaong lang naman ang bangka namin doon, malapit sa Kamalig. Sa aking pagdating ay nakaramdam ako ng pagkadismaya. Nasa mismong lupa pala ang bangka at hindi ko alam kung paano ito hihilahin dahil sa labis na bigat. Sa aking murang katawan ay pilit kong hinila at itinulak ang bangka. Mapunta lamang ito sa tubig. Isang matinding labanan niyon, kabaryo. Tila kalahating oras ko din iyong ginawa. Samantalang ilang saglit lang iyon nagagawa ng aking ama. Sa wakas ay naibaba ko rin sa tubig ang bangka. Ang aking plano ay patunayan sa aking sarili ang sinasabing bulkan ng aking ama. Sa isip ko kasi, ang bulkan ay isang matayog na anyong lupa katulad ng bulkang Mayon. Iniisip ko din kasi na nasa likod ng islang iyon ang Maynila. Dito na ako nag-umpisang magsagwan. Nakasuot ako ng salakot dahil mainit ang panahon. Hindi ko na matukoy kung gaano na ako katagal nagsagwan, kabaryo. Hanggang sa umabot na ako sa kalagitnaan ng Pampang at ng isla. Ilang minuto na akong nagpapahinga sa pagsagwan dahil sa totoo lang ay pagod na ako. Kahit saan ako lumingon ay napakalayo ko na. Ni hindi ko na nga alam kung saang Pampang ako nagmula. Nag-iiba na rin ang pakiramdam ko. Para bang kakainin na ako ng katubigan. Pero inisip ko, sayang naman kung babalik pa ako. Tirik na rin ang araw na animoy tanghaling tapat na. Pero bakit malayo pa rin ang isla sa gitna ng katubigan? Nauuhaw na ako ng sandaling iyon. Walang pagkain at tubig.
Parang maiiyak na ako, kabaryo. Pero mas malapit na ako sa isla, kaya naman nilakasan ko na lamang ang aking loob. Habang papalapit na ako, napagtanto ko na napakalaki pala ng lugar at hindi ko alam kung nasa ng sinasabing bulkan. Wala rin palang silbi ang aking paghihirap. Tiyak hinahanap na ako ng aking ina sa mga oras na ito. Lumalakas na ang hangin at tila mabilis ang pagdaloy ng tubig. Dumaong naman ako sa mabatong pampang. Bumaba ako at umupo ako sa isang bato. Kung hahanapin ko pa ang bulkan, ay tiyak na aabutan na ako ng dilim. Napakalakas naman ang loob mo na makarating ka dito mag-isa. Sambit dito ng isang matanda. Agad akong napatayo sa gulat at takot. Lumapit naman ako sa bangka at sumakay na. Tama yang ginagawa mo. Mas mabuting bumalik ka na sa iyong pinanggalingan. Wika pa nito. Nakatagilid ang matanda na nakaharap sa tubig. May mahaba itong mapuputing buhok at damit. Nag-umpisa na akong magsagwan pabalik. Nagtataka naman ako sa kanyang ginagawa dahil kinukumpas niya ang kamay sa hangin. Hanggang sa naramdaman ko na lang na bumibilis ang takbo ng bangka. Ilang minuto pa lang ng aking lingunin na ang isla ay napakalayo ko na. Hindi ko na rin masilayan ang matanda. Napahawak na lamang ako sa bangka dahil sa bilis nito na parabang may humihila sa sinasakyan ko. Hanggang sa nakita ko na ang iilang tao sa pangpang na pinanggalingan ko. Doon na rin unti-unting bumagal at bumalik sa normal ang takbo ng bangka. Kitang-kita ko naman ang labis na pag-aalala ng itsura ng aking ina. Samantalang galit na galit naman ang aking ama. Lumusong na sa tubig si Itay at hinila ang bangka sa pangpang. Wala akong narinig na salita kay Itay. Naglakad lamang ito na nauna na sa amin ni Inay. Panay usisa naman ang aking ina kung saan ba ako nanggaling. Pati na rin ang iilan naming kapitbahay. Nang sinabi ko na nagpunta ako sa isla ay laking gulat nila. Papaano ko raw iyon nakayanan? Sa edad na 10 taon ay nataha ko ang isla ng Taal na mag-isa. Dumating na kami sa bahay. Pero tahimik lang ang tatay na nag-aayos ng bagong lambat. Ramdam ko ang galit nito. Hapon na rin sa oras na iyon. Pinakain at pinagpahinga na ako ng aking ina. At paulit-ulit na sinabing huwag ko nang gagawin niyon kahit kailan. Habang nakahiga na ako ay iniisip ko kung bakit ganoon kabilis akong nakabalik sa amin. At sino kaya ang matandang iyon? Bakit siya naroroon sa isla? Mga katanungan na pabalik-balik sa aking isipan. Maliwanag na pero nakatulog na ako gawa nga ng sobrang pagod. Nagising ako ng madaling araw dahil sobra na akong naiihi. Kapag ganoong oras ay hindi na ako nagpupunta pa sa likod bahay, kundi sa harap na ako lumalabas at doon ako umiihi sa bakuran. Nang nasipat ko ang isang tao na naglalakad. Hindi ko makilala kung sino dahil sa sobrang dilim. Hanggang sa napagtanto ko na kawangis ito ng matanda sa isla. Wala kasing nagdadamit ng ganon sa aming lugar. Sa takot ko ay pumanhik na ako ng bahay at nagsarado na ng pintuan. Ang
Ang karanasan kong iyon ay nagbigay aral sa akin na dapat huwag magpadalos-dalos sa mga bagay na ninanais. Dapat muna itong pag-aralan, lalo na kung unang beses mo palang itong gagawin. Pagsapit ng umaga ay kinausap ako ng aking ama. Nagtataka siya kung paano ko nakabalik sa ganoong oras, kung talagang nakarating ako sa isla. Inilahad ko naman sa aking ama na mabilis ang pagtakbo ng bangka kahit hindi ko na ito sinasagwan. At may isang matanda rin akong nakita sa mismong isla. Napakunot naman ang noo ng aking ama sa aking sinasabi. Binalaan niya naman ako na kapag gagawin ko pa ulit iyon, ay isasako niya ako at ibibitin sa puno. Nangako naman ako, kabaryo, na hindi ko na uulitin yung gawin. Nakakatakot pala. Kung titingnan mo ang kabuuan ng lugar, ay napakaganda, ngunit iba pala ang pakiramdam kapag susuungin mo na itong mag-isa. Lumipas ang halos isang dekada. Nagkaroon na ng pwesto sa palengke ng bayan ng Alitagtag ang aking ina sa pagtitinda niya ng tuyo. Lumipat na rin kami ng bahay malapit sa bayan. Sa panahong ito, kabaryo, ay napapaligiran pa ng maraming puno ang lugar at wala pang elektrisidad. Sa paglipat namin sa lugar ay doon ko din nalaman ang tungkol sa kilalang krus ng Alitagtag. Alam na alam ito ng mga lokal sa bayan. At dahil nga sa pag-uugali ko na hindi agad naniniwala sa mga kwento, ay walang epekto sa akin ang istorya ng lugar. At sinasabi rin naman na napalayas na ang mga masasamang elemento doon. Kahit papaano ay naging maayos ang aming buhay, subalit hindi na ako nagpasya na magtuloy sa kolehiyo dahil mas gusto ko na ang mga kapatid ko na lang ang magtutuloy. Kumikita na rin kasi ako sa pagtitinda ng tuyo at mas ninanais ko na makatulong sa aking pamilya. Paminsan-minsan ay nagagawi ako sa banal na krus. Napapangiti na lamang ako kung saan kaya banda rito namuhay ang sinasabing mga elemento noong unang panahon. Napapailing na lamang ako, kabaryo, dahil malilikot talaga ang isip ng mga tao. Gayunpaman, tila swinerte pa ako dahil nakatagpo ko ng isang panday sa lugar na gumagawa ng mga patalim. Namuhunan ako, kabaryo, para sa iilang itak na inaangkat ko sa kanya upang ibenta sa palengke. Laking tuwa ko naman dahil 2 araw pa lang ay naubos na ang aking paninda. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang aking maliit na negosyo. Taliwas sa ibang binatilyo ay mas malaki ang kinikita ko kumpara sa kanila. Kaya naman ay nabibili ko na ang mga gusto ko. Naging tambayan ko din ang banal na krus habang kumakain ng tinapay. Pabiro naman akong tinatakot ng mga kaibigan ko dahil sa palagian kong pamamalagi sa lugar pagsapit ng 5:00 ng hapon. Doon ko kasi hinihintay ang aking ina habang nagtitinda pa siya sa palengke. Tuwing 6:00 pa kasi bago siya magsasara ng tindahan. Pedring, bakit ka ba laging tumatambay dun sa krus? Alam mo na ba na hindi maganda ang kwento sa lugar na yon? Wika ng aking ina habang naglalakad kami pa uwi. Ay, ang pakiramdam ko naman ay ligtas ako dun. Dahil sa banal na krus, saka maganda nga dun. Malapit ako sa Diyos, di ba? Tugon ko naman.
At dahil nga sa madalas akong makita ng mga tao sa banal na krus, ay tinawag nila akong Pedring Alitagtag. Kung ilalarawan ko ang lugar ay malapit ito sa mga kakahuyan. Kaya kung minsan kapag tanghali ay doon din ako sumisilong pero sa bahaging bukana lang. Gumawa na rin ako ng upuang kahoy na mahaba upang kahit papaano ay pwede akong magsiesta sa ilalim ng mga puno. Ibang sarap ng hangin ang pakiramdam kapag nasa ilalim ng mga puno. Habang inaayos ko na doon ang mahabang bangko ay may nasipat akong tao na naglalakad papasok sa kakahuyan. Nakatalikod na ito na aking makita. Inakala ko na hindi ito taga rito lang. Kaya naman hindi ko na iyon inintindi pa. Hindi naman sa araw-araw akong nagagawi doon pero sa tuwing naroroon ako ay nakikita ko talaga ang lalaking iyon. Pero ni minsan ay hindi ko pa nasilayan ang itsura nito. Sa pagkakaalam ko, sa kabilang bahagi ng lugar ay may malawak na kakahuyan. Malamang doon ito nakatira. Samantala, isang araw, may isang matandang lalaki ang lumapit sa aking mga paninda. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ba ang hanap niya. Ngunit iba ang kanyang sinabi. Sa tingin ko ikaw may kailangan sa akin, bata. Nakangiting wika sa akin ng matanda. Napakunot noon naman ako at tumugon ako na wala akong kailangan. May kinuha siya sa kanyang bayong. Nakabalot pa ito sa isang dahon ng saging. Ayon sa matanda, ihahabilin daw niya muna sa akin ang bagay na iyon dahil may pupuntahan lamang daw siya. At mahigpit din niyang sinabi sa akin na wag na wag ko raw iyon ihihiwalay sa aking katawan. Ewan ko ba, kabaryo, pero nang sandaling iyon ay tila napapasunod ako sa mga sinasabi ng matanda. Umalis ito na hindi man lang nagpapakilala at namulat na lamang ako na nasa aking kamay na ang bagay na iniwan ng matanda. Nang aking buksan ang nakabalot sa dahon ng saging ay laking gulat ko na lamang, kabaryo, dahil isang gintong balaraw ang iniwan ng matanda. Agad akong tumayo at hinanap ko sa paligid ang matanda ngunit hindi ko na ito nakita pa. Muli kong ibinalot sa dahon ang bagay na iyon at ibinalot ko pa sa tela. Nagpalingon-lingon ako na baka may nakakita sa akin. Hindi ko alam kung tunay ba na ginto iyon. Basta yun ang nakita ko. Itinago ko na lamang ng maigi ito at hindi ko na binuksan pa. Inagabihan. Matapos namin kumain ng hapunan ay kinausap ko si ama. Ipinakita ko sa kanya ang gintong balaraw. Nanlaki ang mga mata nito at nagtanong kung saan ko ba daw iyon nakuha. O di kaya ay ninakaw. Itay naman, bakit naman ako magnanakaw ng ganyan? Kamot ulo kong nagwika. Inilahad ko sa kanya na wala namang kakaiba sa matandang nag-iwan sa akin ng bagay na iyon. Mukhang ordinaryo lamang ito pero tiyak babalikan niya ito dahil inihabilin lang naman. Pero pareho kami ng aking ama kung bakit sa dami ng tao ay sa akin iyon iniwan ng matanda. At mahigpit niyang sinabi na huwag kong ihiwalay ito sa aking katawan. May lagayan at tali na rin ang balaraw na gawa sa kahoy. Ibinalot ko na din sa tela ang hawakan nito upang hindi masilayan ang kulay nitong ginto. Sinunod ko naman ang habilin ng matanda kaya
Inilagay ko ito sa aking tagiliran kapag lumalabas na ako ng bahay. Ayon sa aking ama, isang tunay na ginto ang bagay na iyon. Kaya naman mahigpit niyang ibinilin sa akin na wag ko iyong ipapakita sa iba. Sa totoo lang, balak ko na nga iyong itago na sa bahay namin, pero bakit parang may nagtutulak sa akin na isukbit ko lamang ito sa aking tagiliran. Kinabukasan ay inabangan ko ang matanda sa palengke. Subalit lumipas na lamang ang 3 araw ay hindi na ito bumalik. Tuwing gabi sa aking kwarto ay doon ko lang hinuhugot ang balaraw at talagang kumikinang ito kapag natatamaan ng ilaw sa gasera. Talagang nakakahanga ang itsura nito. Ako na nagbibenta ng patalim ay masasabi ko na napaka-perpekto ng pagkakagawa nito. Napatanong rin ako sa aking sarili na may gumagawa pa ba nito sa panahong iyon. Habang tumatagal ay lumalalim na ang pagkakuryoso ko sa balaraw at nahihiwagaan talaga ako sa bagay na iyon. Kaya noong kumuha ko ng supply sa kaibigan kong panday, ay napatanong ako sa kanya kung kaya niya bang gumawa ng patalim na gawa sa purong ginto. Natawa naman ang aking kaibigan at nagwikang bakit pa niya gagawing patalim kung pwede naman niyang ibenta ang ginto. Tsaka wala siyang kagamitan na makakahulma sa bagay na iyon. Nagbakasakali lang naman ako at wala rin siyang maibigay na kakilalang panday o lugar na gumagawa ng gintong patalim. Hindi na rin ako nag-usisa pa, baka makalata pa ang aking kaibigan. May nakasukbit ka na palang patalim ngayon, Pedring. Mukhang hindi ko yan gawa. Wika nito nang ako'y tumalikod na upang umalis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking narinig. Sa tatay ko po ito, Manong. Sayang naman kung kukuha ko sa aking mga ibibenta, di ba? Palusot ko rito. Mabuti na lang at hindi na nito nag-abala pang tingnan ang balaraw. Mabilis na akong umalis at nakahinga na ng maluwag. Sa susunod itatago ko na lamang ang bagay niyon. Baka balak pa niyang makita. Nagpatuloy naman ako sa aking normal na buhay, ngunit hindi talaga nagpakita na ang matanda. Hanggang sa inabot na ng ilang linggo. Nawala na rin sa isip ko ang matanda at naging normal na lang sa akin ang may gintong bagay sa aking tagiliran. Nang isang hapon, habang ako ay nakaiga sa mahabang bangko sa ilalim ng mga puno at sarap na sarap sa aking siesta, ay bigla akong nagising at tumambad sa aking harapan ang isang lalaki. Pagwari ko ay ito yung palagi kong nakikita sa kakahuyan. Napabalikwas ako dahil nanlilisik ang kanyang mga mata at may hawak siyang isang itak. Nang biglang sinugod ako ng lalaki at itinaas na ang itak upang ako'y tagain. Ngunit parang kumilos ang aking kamay at biglang hinugot ang gintong balaraw na isasangga ko sana sa lalaki at napapikit na lamang ako dahil tiyak na ang pagtaga niya sa akin. Ngunit nagulat na lamang ako dahil wala namang tumama sa akin. Sa pagdilat ko ay nakita ko ang lalaki na natigilan habang nakatitig ito sa balaraw. Animoy takot na takot ito at ilang saglit pa ay bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Laking pagtataka ko naman sa naging reaksyon ng lalaki. Napatitig na lamang ako sa balaraw. Tumayo na ako at bumalik na sa palengke. Hindi ko na lamang ito binanggit pa kay inay dahil tiyak na
mag-aalala lamang ito. Makalipas ang ilang araw ay hindi na muna ako gumawi sa kakawiyang iyon. Kasunod rin ito ang balitang may nawawalang bata sa lugar. May nagkumpulang mga tao sa bahaging nagtitinda ng isda. Ayon sa ginang, nalingat lamang siya ay nawala na sa paningin niya ang kanyang anak na may edad 8 taong gulang na batang lalaki. Umiiyak na ang ginang dahil sa nangyayari. Sinamahan naman ito ng ilang katao at patungo sa barangay. Kinagabihan sa aming tahanan ay napag-usapan namin ang tungkol sa balita. Ngayon lang daw may nalaman si Itay na ganitong kaso. Hindi naman mayaman ang ginang upang pagkainteresan ang kanyang anak. Hinuha naman ni tatay na baka naligaw lamang ang bata. Nang ako'y nasa kwarto na, ay muli kong tiningnan ng gintong balaraw. Labis pa rin akong nagtaka kung bakit ito kinakatakutan ng lalaki kanina sa kakawyan. At ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Bakit niya ako inatake? Inisip ko na lang na baka may sira sa ulo ang lalaking iyon. Sa sumunod na araw, inabangan ko na ang lalaking iyon. Nais kong malaman kung bakit niya ako inatake. Nandoon na lamang ako sa isang tindahan sa di kalayuan na natatanaw ang banal na krus at ang bahaging kakawyan. Ilang saglit pa ay nakita ko na ang lalaki na pumasok na ito sa kakawyan. Bandang 2:00 na iyon. Palihim ko naman siyang sinundan. Dire-diretso lang ang lakad nito hanggang sa sumuot na ito sa isang bahagi na naroroon ang malawak na kakawyan. Heto na naman ako, kabaryo. Nagdesisyon na hindi nagpapaalam, pero sa pagkakataong ito, susundan ko lang at aalamin kung nasa gubat ba nakatira ang taong umatake sa akin. Halos kalahating oras din sa paglalakad pasok sa gubat. Hanggang sa nakita ko siya na pumasok sa isang kubo. Napakaliit lamang nito na gawa sa pawid at kugon. Pang-isahang tao lang talaga ang sukat ng bahay. Pero nakaangat ito sa lupa na may silong ang ilalim. Napakasukal din ng kapaligiran at aakalain mo talaga na walang nakatira sa lugar na iyon. Nagkubli lamang ako sa mahabang talahiban. Maya-maya pa ay lumabas ang lalaki na may bitbit na isang sako. Nababalutan na ang sako ng kulay pulang mantsa. Parang mga dugo ito. Dumiretso ang lalaki sa silong ng bahay. Gamit ang pala ay naghukay na ito. Mukhang ililibing niya ang kung anong nakasakong bagay na iyon. Nang makagawa na ito ng sapat na hukay, ay inilabas na ng lalaki ang nasa loob ng sako. Laking gulat ko, kabaryo, dahil parang mga buto ito na may konti pang laman at maraming tuyong dugo. Hindi ko maistima kung sa anong hayop ba ang butong iyon hanggang sa nakita ko na lamang ang isang bungo ng tao. Halos madawal ako sa aking nasilayan dahil mga buto pala ng tao ang inililibing ng lalaking iyon. Sa aking palagay ay bago pa ang mga butong iyon. Natakot na ako, kabaryo. Isang mamamatay tao pala ang lalaking iyon at muntikan niya na akong mabiktima. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako babalik sa bahay ng lalaki. Inintay ko munang makapasok siya ng bahay bago ko tuluyang aalis. Baka matunugan pa ako.
Matapos niyang matabunan ng gusto ang hukay, ay palinga-linga pa ito at umaamoy pa sa hangin. Umakyat na ito sa bahay at nagsarado ng pinto. Marahan naman akong gumapang sa talayban. Pinilit ko na hindi makagawa ng ingay at galaw sa paligid. Habang ako'y gumagapang kabaryo, ay panay dasal ako at pinagpapawisan na ng malamig. Sising-sisi ako sa ginawa kong bakit pa kasi sinundan ko ang lalaki na muntik nang pumaslang sa akin. Nang napagtanto ko na ang layo ko sa bahay, ay nag-ipon muna ako ng hininga at kumaripas na ako ng takbo na wala nang lingon-lingon. Baliwala sa akin kung magkasugat-sugat man ang mga paa ko. Mas mabuti na ito kaysa maabutan pa ako ng nilalang na iyon. Napangiti at nagpasalamat na lamang ako sa Diyos nang matanaw ko na ang labasan ng gubat. Halos aatakihin na yata ako sa puso sa tindi ng tibok nito habang ako'y napasandal sa isang puno at hingal na hingal. Sa pagbalik ko sa palengke ay doon ko lang naramdaman ang matinding pagod. Iiwasan ko na ang matulog sa kakauyan. Baka sa susunod ay hindi na ako makaligtas sa mamamatay tao na iyon. Iniisip ko din kung papaano ko ba ito ipapaalam sa mga magulang ko. Baka pagalitan na ako ni Itay dahil sa ginawa ko. Sa nagdaang mga araw ay inoobserbahan ko ang mga tao sa lugar. At ni isa dito ay hindi ko nasisilayan ang lalaking iyon. Habang lumilipas ang mga araw, sunod-sunod na rin ang balita ng mga kabataang nawawala sa aming lugar. Sa tindi ng aking takot ay ayaw ko nang makarinig ng mga negatibong balita. Kaya pinalagpas ko na lamang sa kabilang tenga ang mga naririnig kong balita. Ngunit sadyang hindi na natigil ang pagkawala ng balita dahil halos araw-araw na lang ay may nawawalang kabataan. Hanggang sa narinig ko na lang ang usap-usapan ng mga tao na baka nagbalik na ang mga elemento na dating naninirahan sa banal na krus at ito marahil ang kumukuha ng mga bata. Isang gabi, nang pauwi na kami ni nanay, ay napatingin ako sa mga taong nagdarasal sa harap ng banal na krus. May mga tao rin na nakatayo paharap sa bahaging kakauyan at may itinuturo doon nang masalubong naman namin ang isa kong kaibigan. Pedring, di ba ikaw naman laging tumatambay dyan sa banal na krus? Wala ka bang napapansing kakaiba? Tanong nito sa akin. Wala naman, bakit? Baka muling nabuhay yung mga Diablo, Pedring. Hindi mo ba alam ang kwento sa lugar natin? Natatakot na wika ng aking kaibigan. Hoy, tigilan mo ang anak ko. At ikaw, Pedring, huwag ka nang gagawin sa lugar na yan. Lalo na dyan sa may kakauyan. Wika ng aking ina. At hinila na ako nito papaalis. Habang naglalakad kami ay doon ko lang napagtanto na baka ang lalaking tagagubat ay responsibilidad sa mga batang nawawala. Bakit ngayon ko lang to naisip? Inay, sa palagay ko, alam ko na kung sino ang nambibiktima ng mga kabataan. Wika ko sa aking nanay. Tumigil ka nga, Pedring. Ba mapahama ka na naman. Kayanan natin ang mga otoridad sa bagay na yan. Sambit dito ni nanay. Kinabukasan, habang nasa tindahan ako nakaupo at nakatunganga dahil sa pag-iisip sa maaaring tao na naunguha ng mga bata sa aming lugar, ay biglang sumulpot sa aking harapan ang matandang lalaki. Nakangiti itong humarap sa akin. Nang akmang ibibigay ko na ang kanyang balaraw, ay hindi niya ito tinanggap.
Bagkus, sinabi nito na may mahalaga akong paggagamitan sa bagay na iyon. Nagtaka naman ako kung saan ko maaaring magamit ang gintong balaraw. Binasbasan na kita, bata. Matagal na panahon na ang lumipas. May kakayahan ka ng gapiin ang nilalang ng dilim. Nariyan lang siya. Gamitin mo ang balaraw na ito upang tapusin ang lagim na bumabalot sa bayang ito. Wika dito ng matanda. Binasbasan? Lagim? Hindi ko kayo maintindihan. Takang tanong ko sa kanya. Labis akong humanga sa determinasyon mo na makarating sa isla ng bulkan. Lumaban ka, Pedring. Lumaban ka. Wika ng matanda na unti-unting naglaho sa aking harapan. Napatras at nahulog ako sa aking kinauupuan nang maglaho ang aking kausap. Tinapik-tapik ko pa ang aking muka. Baka nananaginip lang ako pero totoo ang lahat. Papaano nalaman nito ang aking pangalan? At papaano nito nalaman ang ginawa ko na matagal ng panahon ang nakalipas? Sa aking pag-iisip ay napagtanto ko na ang matandang iyon ay ang matandang nakita ko dati sa paanan ng bulkan. At nais niya akong lumaban gamit ang gintong balaraw. Tsaka ko lang naisip na takot ang lalaking tagagubat sa balaraw na pagmamay-ari ng matanda. Pero ano ang alam ko sa pakikipaglaban kahit minsan nga sa buhay ko ay hindi pa ako nagkaroon ng kaaway. At papaano ko ito sasabihin sa mga magulang ko? Tiyak hindi sila papayag. Gawa nga ng pangyayari ay gabi-gabing nagdadasal ang mga deboto sa banal na krus. Malakas ang paniniwala nila na sa kanilang debosyon na magpapalayas muli sa masamang elemento. Pero malakas ang duda ko na ang lalaking tagagubat ang may pakana sa lahat ng kalagiman sa bayan. Ngunit natatakot ako at ano ang gagawin ko upang matapos na ang lahat ng ito. Aminado ko, kabaryo, na kahit may ideya na ako sa pangyayari ay naging duwag ako. Sa bawat nababalitaan ko na may nawawala na naman ay tila ba bumibigat na ang loob ko. Pakiramdam ko hinahayaan ko lang na magdusa ang mga tao sa bagay na meron naman akong alam. Nakokonsensya na ako, kabaryo. Pero sadyang dinadaga talaga ang dibdib ko. Isang gabi ay dinalaw ako ng matandang lalaki sa aking panaginip. Bumabalik ang eksena noong nasa paanan kami ng bulkan. Subalit nakaharap na sa akin ang matanda at may sinasabi ito. Ngunit walang boses akong naririnig. At sa aking paglingon sa ibang direksyon ay nakatayo ang lalaking tagagubat na isang halimaw na ang itsura. Dito napabalikwas ako mula sa pagkakatulog. Tagaktak ang pawis at kumakabog ang dibdib. At napansin ko na tila umiilaw ang gintong balaraw sa tabi ng aking unan. Kahit nakasukbit pa ito sa lagayan ay talagang pilit lumalabas ang kinang nito. Marahan ko itong kinuha at nang aking hugutin sa lagayan ay lumiwanag ng gusto ang aking kwarto. Kasunod nito ay tila ba may mga nagpulasan at nagtakbuhan papalayo sa paligid ng aming bahay. Ibinalik ko sa loob ng lagayan ang balaraw at sumilip ako sa isang siwang. Wala naman akong napansing kakaiba sa paligid. Napaisip ako kung bakit naging ganon itsurang halimaw ang lalaki na aking napanaginipan. Ako na isang mangmang pagdating sa mga bagay na
hindi normal para sa mga tao. Hindi ko tuloy maiwasan mag-isip ang mga patungkol sa maligno, multo at mga tungkol sa mga aswang. Lahat ng iyon ay hindi ko pinaniniwalaan. Pero papaano ko ba maipaliwanag ang matandang lalaki na noon pa pala kami nagkatagpo? Hirap na akong makabalik sa pagtulog kaya lumabas na lamang ako ng bahay at sa beranda ako nanatili. 3:00 na pala ng madaling araw. Kaya naman uminom na lamang ako ng pinakuloang luya habang hinihigop ko. Ang inumin ay may nasipat akong tao na nakatayo sa labas ng bakod. Sobrang dilim ng paligid kaya hindi ko makita ang itsura. Naaaninagan lang ito mula sa ilaw ng maliit na gasera. Sino yan? Kabadong tanong ko dito. Mabuti naman at nagising ka na, Pedring. Tugon ng tao. Sa boses nito ay pamilyar sa akin. Ibinaba nito ang suot na salakot. Iniangat ko ang gasera at inilawan ang taong nasa labas. Nakangiti ang matandang lalaki na humarap sa akin. Bumaba naman ako ng bahay at nilapitan ko siya. Gabewang lang naman ang taas ng bakod namin kaya hindi na pumasok ang matanda kahit inaya ko pa ito. May inabot siya sa akin na isang maliit na bato na hugis bilog at makintab rin. Ayon sa matanda, magagamit ko daw iyon bilang proteksyon sa lahat ng uri ng matatalas na bagay. Kahit sa mga kuko ng mababangis na hayop ay kaya raw akong proteksyonan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sa iyo ihahabili ng bagay na yan. Ipinagkakaloob ko na sa iyo ang batoo mo. Wika noon sa akin ng matanda. Muli kong tiningnan ang bagay na iyon na nasa aking mga palad. Pagtingin kong muli sa matanda ay nawala na naman itong bigla. Sa mga sandaling iyon ay hindi na ganoon ang takot ko. Iniisip ko man na nasisiraan na ako ng bait dahil sa aking nakikita. Sa matandang yon ay alam na alam ko naman sa aking sarili na totoo ang matanda dahil na rin sa mga bagay na ibinibigay niya sa akin. Mabilis akong pumanhik ng bahay at humiga. Sinipat kong mabuti ang batoo mo. Kulay puti at iniisip ko naman kung papaano ito nabuo at papaano ko nito bibigyan ng proteksyon. Anong problema kaya ng matandang yun? Bakit bigla-bigla na lang magpapakita at may bibigay? Wika ko pa sa aking sarili. Bumangon akong muli at kumuha ng kapirasong tela. Isinilid ko doon ang bato at ginawa ko itong kwintas. Kinabukasan ay nadaanan ko ang kapitbahay na si Aling Lydia. Nakaupo ito sa hagdanan, tulala at mukhang buong gabi nang hindi nakakatulog. Papatayin ko sa oras na makita ko ang demonyong kumuha sa aking anak. Galit na boses na nasa loob ng bahay. Asawa iyon ni Aling Lydia na si Mang Pilimon. Naging biktima na rin pala ang kanilang kaisa-isang anak na si Lucila. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay para bang kasalanan ko ang pagkawala ng kanilang anak. Nais ko na sanang magsalita sa aking hinala pero natakot ako na baka magalit lamang ang lahat sa akin kung bakit ngayon lang ako magsasalita. Tumuli na lamang ako at nagtungo na sa palengke. Hindi ako mapakali habang pasulyap-sulyap ako sa aking nanay na
nasa unahan nakapwesto. Kung ang lalaking tagagubat ang may kagagawan sa mga nawawalang bata, tiyak marami na itong nailibing sa kanyang silong. Makalipas ang ilang araw, habang nasa banal na krus ako ay dumating itong si inay. Ayon sa kanya, hindi pa raw umuuwi ang kapatid kong si Lourdes galing sa paaralan. Mag-aalas 6 na ngunit hindi pa rin ito nagawi sa tindahan. Nakaugalian na kasi na pupunta ito ng tindahan pagtapos ng eskwela upang sumabay sa aming umuwi. Nang malaman ko na hindi pa nakauuwi ang aking kapatid, ay biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Sana mali ang nasa isip ko. Inay, hahanapin ko si Lourdes. Hahanapin ko ang kapatid ko. Agad na akong tumakbo, papasok ng gubat. Hindi ko na pinakinggan ang tawag ng aking ina dahil nakaramdam na ako ng matinding takot at pag-aalala. Hindi sa aking sarili, kundi sa aking bunsong kapatid. Hintayin mo ko, Lourdes. Paparating na si kuya. Sambit ko pa noon sa aking sarili habang tumatakbo ko sa loob ng kakauyan. Ewan ko ba, kabaryo, ni katiting na takot ay wala na sa aking sarili ng sandaling iyon. Napapaluha na ako sa maaaring nangyari sa kapatid ko. Sinisisi ko naman ang aking sarili kung bakit hindi pa ako kumilos noon. Papaano na lang kung matulad ang kapatid ko sa iba pang biktima ng tagagubat. Sa aking pagtakbo ay tuluyan ng dumilim ang paligid ngunit nagliliwanag naman ang buwan na nagbigay ilaw sa kapaligiran. Hanggang sa nasipat ko na ang kubo ng lalaki na may nakasinding gasera sa loob. Nakita ko ba itong umaakyat papasok ng bahay na may karga-kargang bata? Hindi man ako sigurado kung si Lourdes ba yun o hindi. Nang makalapit na ako sa lugar, ay tumambad sa akin ang bakuran ng kubo na dati ay puno ng mga damo. Pero nang mga sandaling yon ay tila ba nalilinis na ito. Malakas ang hinala ko na may mga nakalibing na doon. Pinulot ko ang patpat at mabilis na hinambalos sa dingding ng kubo. Nais kong palabasin ang lalaki sa bahay upang matigil ang maaaring gawin ito sa panibagong bihag. Hindi ko tinigilan ang pagpalo sa dingding hanggang sa mabutas ito. Laking gulat ko na lang dahil sa pagdungaw ng lalaki sa bintana ay kitang-kita ko ang malahalimaw nitong pagmumuka. Agad naman akong napatras at tumakbo sa mga puno. Lumundag ang lalaki mula sa bintana. Sa paglapag nito sa lupa ay umangil ito ng malakas. Suminghot ito sa hangin at napatitig sa aking pinagkukublian. Nangangatog na ang mga tuhod ko sa takot. Hindi ko inakala na ang lalaking iyon ay isa palang aswang. Ngunit kailangan kong mailigtas ang biktima na maaaring si Lourdes. Wala na rin akong pagpipilian pa dahil nasa sitwasyon na ako. Marahang lumapit ang aswang sa aking direksyon at tumatawa pa ng bahagya. Nanginginig man pero buong tapang kong hinugot ang gintong balaraw at humarap ako sa aswang. Nagulat naman ito nang makita ang balaraw at napapaatras na din. Takot nga ito sa balaraw. Kung ano man ang dahilan sa takot nito, sa patalim na aking hawak ay wala na akong pakialam. Ito ang nagsisilbing alas ko sa nilalang na iyon. Itinapat ko ito sa kanya at wala na itong magawa kundi ang umatungal at umatras.
Para bang takot na takot ito na masugatan ng balaraw. Humakbang pa ako papalapit sa nilalang at iwinasiwas ko ang patalim habang umiiwas naman ito. Kahit malaki ang nilalang, mabilis naman itong kumilos. Sa aming pagharap ay dumating ang punto na nahawakan niya na ako sa kanang kamay kung saan hawak ko ang balaraw. Damang-dama ko ang matigas na animoy puro kalyo ang kamay ng aswang. Magkahalong takot at taranta, kaya naman bigla ko siyang nasuntok sa muka. Alam ko na hindi naman ako ganun kalakasan sumuntok pero nang sandaling iyon ay tila natabingi ang panga nito at nabitawan ako sa lakas ng pagkakasuntok ko. Napatitig na lamang ako sa aking kaliwang kamao. Hindi ko inakala na ganun kalakas ang nabitawan kong suntok. Umatake naman agad ang nilalang at kinalmot ako sa balikat ngunit tanging manggas ko lang ang napunit at ni konting galos ay wala ako. Doon ko napagtanto na mas lamang pala ako sa aswang. Pinilit kong iwaksi ang aking takot at ako na mismo ang sumugod sa aswang. Nang madaplisan nito ng gintong balaraw ay umusok ang sugat nito sa bisig na labis ininda ng aswang. Ang sugat na iyon ay tila ba patuloy pa rin na naglilikha ng sugat. Napaluhod na ang aswang sa labis na sakit hanggang sa tuluyang naputol ang bisig nito. Napamangha na lamang ako sa balaraw na aking hawak. Matapang akong lumapit sa aswang at sinugatan ko ang kabilang balikat nito. Napaiga na ito sa lupa at pilit dinudot-dot sa lupa ang sugat. Subalit, hindi natigil doon ang paglikha ng sugat na sa loob lang ng ilang minuto ay tuluyang pumutol sa balikat ng aswang. Umatungal ito at biglang tumakbo papalayo. Ngunit isang pulutong ng mga tao ang paparating na may dalang mga itak at sulok. Napatras ang aswang at alam ko na tutungo ito sa ibang direksyon upang tumakas. Kaya agad ko namang sinugatan ang hita nito. Gumagapang na ang nilalang nang madatna ng mga tao. Gulat ang aking mga magulang nang makita nila akong nakikipaglaban sa aswang gamit ang gintong balaraw. Agad ko namang sinabihan si tatay na maaaring nasa loob si Lourdes. Mabilis na tumakbo ang aking mga magulang sa kubo kasama ang iilang tao at ang iba ay nakatoon sa aswang. Kinikilabutan ang mga ito sa uri ng nilalang na nakaupo na sa lupa. Siya ang dahilan sa pagkawala ng mga bata sa ating lugar. Ginamit lamang niya ang kwento ng ating bayan upang mapagtagpan ang kanyang pag-aasik ng lagim. Garalgal na wika ko sa mga tao. Wala nang mga kamay at unti-unti na ring napuputol ang isang hita nito na labis nagpapahirap sa nilalang na iyon. Maawa kayo sa akin. Katulad nyo, may pangangailangan din ako. Pakiusap dito ng aswang. Agad lumapit si Mang Pelemon at pinagtataga ang aswang. Sumunod na rin ang iba pa. Ibinuhos ng mga ito ang galit nila sa nilalang dahil sa pagkawala ng kanilang mga anak. Nang lingunin ko ang kubo ay nakababa na sila itay habang karga-karga ang walang malay na si Lourdes. Nagmadali naman akong lumapit at lubos na nagpasalamat dahil ligtas na ang aking kapatid. Sa sitwasyon ng aswang ay hindi na kailangan ng gintong balaraw dahil sa
Inundayan na ito ng mga tao ng hindi mabilang na taga at saksak sa katawan. At nang bumulagta na ang aswang, ay sinunog nila ito. Habang natutupok ng apoy ang aswang ay itinuro ko sa mga tao ang silong at bakuran ng aswang kung saan ay may mga inililibing ito. Hinukay agad ng mga tao ang lupa at tumambad sa aming lahat ang napakaraming kalansay na nakalibing. Napapasigaw na lamang sa paghihinagpis ang karamihan sa mga tao, babae man o lalaki, nang makita nila ang kalansay na pinaniniwalaan na pagmamay-ari iyon ng mga batang nawawala. Makalipas ang ilang oras ay nagsiuwian na kaming lahat. Dinala din naman ang lahat ng mga kalansay upang mabigyan ng tamang himlayan. Nakakapanlumong mga iyak at hinagpis ang namutawi sa buong diwa ng aking mga kababayan. Kung sana ay naintindihan ko agad ang nais iparating ng matanda, ay malamang na hindi na umabot pa sa ganito ang napakaraming na biktima ng aswang. Sa pagdating naman ng bahay ay bumalik na rin ang ulirat ni Lourdes. Ayon sa kanya ay may isang lalaki daw na kumausap sa kanya sa daan at sumunod naman siya dito at nawalan siya ng malay. Nang maayos na si Lourdes ay pinatulog na ito ni nanay. Hindi na binanggit pa sa kanya ang mga nangyari. Nilapitan ko si tatay at humingi ako ng paumanhin. Sa pagiging padalos-dalos na naman ng aking desisyon. Hindi ko lang talaga kinaya na maghintay pa kahit sandali bago kikilos. Tumugon naman si tatay ng pasasalamat dahil kung hindi ko yon ginawa ay malamang hindi na namin naabutan pang buhay ang aking kapatid. Inilahad ko din sa aking ama ang hiwaga na dulot ng gintong balaraw, pati na rin ang matandang lalaki na naghabilin ng patalim na iyon. Ayon naman kay itay, malamang isang manggagamot o di kaya ay antingero ang matandang iyon. Naririnig ko na ang mga salitang antingero, ngunit wala akong ideya sa mga ito. Base sa sinabi ni tatay na ang mga antingero ay may mga hawak na kakaibang bagay at iyon ang nagbibigay sa mga ito ng kakaibang kakayahan upang mabigay ang proteksyon o di kaya ay kakayahang makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Tulad ng aswang, ipinakita ko naman sa aking ama ang kwintas na aking suot at isang bagay na kung tawagin ay batoomo. Kabaryo, sa edad kong 17 ay napag-alaman ko na isa na pala akong antingero na may tangan ng mutya ng batoomo. Subalit isang paalala ni tatay, ang karanasan ko sa aswang na tagagubat ay umpisa pa lamang ito sa marami pang masasamang nilalang na aking maiengkwentro. Hindi man nawala sa ama ang pag-aalala ay tinanggap na lamang niya ang katotohanan na may isang anak siya na may responsibilidad sa pamilya at sa iba pang tao. Makalipas ang ilang araw ay wala nang nababalitang bata na nawawala. Ang takot na bumalot sa bayan ay naglaho na rin. Lalo na sa pag-aakalang muling bumalik ang mga elemento sa banal na krus. Isang hapon, muling nagpakita sa tindahan ang matandang lalaki. Nagpakilala ito bilang isang ermitanyo. Inilahad din niya na siya ang matandang lalaki noon sa paanan ng bulkan
at nagatid sa akin ng mabilis sa pangpang ng alitagtag. Sa sandaling yon ay kinuha na ng ermitanyo ang kanyang hinabilin na gintong balaraw. Ngunit ang Batoomo ay tuluyan ng napasakin. Sa unti-unti ay matututunan ko na rin daw kung papaano gamitin ang mutya na aking taglay. At nagpaalam na ang ermitanyo. Tatahakin daw niya ang hilaga kung saan may nagbabadyang panganib. Isa na akong antingero kung saan magsisimula pa lamang ang pagkakaroon ng mga karanasan sa mga nilalang ng dilim. Hindi pa rin nawala ang aking takot. Pero mapapasaan ba ay malalagpasan ko din ito. Lumipas pa ang buong gabi ay nag-umpisa na ang pagpaparamdam ng mga kakaibang bagay sa paligid ng aming bahay. Isang araw ay may dinalang bisita si tatay sa amin. Ipinakilala niya ito sa akin. Nakilala ko si Mang Ben na isang albularyo. Nang makita nito ang aking mutya ay nagwika ito na ang bagay na iyon ay nagmula pa sa pugad ng mga engkanto. Isang mutya ng kalikasan na hindi kailangan ng dasal upang mapagana ito. Subalit hindi ito gagana kapag sa kasamaan ginamit. Nang mailahad ko na sa kanya kung sinong nagbigay sa akin ito ay napangiti na lamang ang matanda. Ayon sa kanya, maswerte daw ako dahil nagpakita sa akin ang ermitanyo ng Bulkang Taal. Nang may tanong ko sa kanya kung nagkita na ba sila nito ay umiling lamang siya. Tanging sa mga bibig ng kapwa albularyo at mga antingero lamang niya nalaman ang tungkol sa ermitanyo. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangan mo munang makita o masaksihan upang ito ay iyong paniwalaan. May itinuro sa akin ng mga usal itong si Mang Ben dahil hindi lahat ng nilalang ay makakalaban ko sa aspetong pisikal. Kaya kailangan ko din matutunan ang aspetong espiritual. Isang araw, muli akong nagawi sa dating pampang kung saan ko madalas hinihintay ang aking ama. Naroroon pa ngunit sira na rin ang maliit na kamalig na minsay naging silungan ko noon nang ako'y bata pa. Napapangiti na lamang ako habang tinitingnan ng maliit na isla na nasa gitna ng lawa. Kung nasan man ngayon ang ermitanyo, tiyak ko naman na hindi lamang ako ang nakaranas na ihabilin ang gintong balaraw ng ermitanyo. Mga kabaryo, ang kwento ni Pedring ay nagpapaalala sa atin na normal lamang sa isang bata ang magkaroon ng pagkakamali. At kung minsan nga ang pagkakamali ay nagdudulot pa ito ng kaligtasan at kaayusan. Katulad na lamang ng ating bida, hindi sa lahat ng oras ay kailangan mo ng magdepende sa ibang tao para sa isang desisyon na gagawin mo. Mga kabaryo, sana ay may nakuha kayong aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyo. Okay, no? So, kamusta muna ang lahat, no? Bago natin umpisa, no, yung komento natin. Grabe. Wala akong masabi kay Pedrino, kay Pedrito. Napakalakas ng nakuha niyang gintong balaraw, no. Alam ko meron na tayong kwentong about sa gintong balaraw, no. Siguro last month lang. Nandyan din siya, pero grabe to, no. Ang inakala ko nga, kumbaga,
magiging malakas na antingero talaga tong si Pedring. Kumbaga, binigay na sa kanya yung gintong balaraw. Pero hindi naman, binawi pa rin kasi ermitanyo pala yung kausap niya. Grabe, no? Saka yung yung alam niyo yung eto kabaryo, di ba napansin niyo naman doon sa kwento, narinig niyo yung about doon sa isla sa may Bulcantal. Totoo yun. May mga kakilala ako pero siguro malayo na to ng kumbaga kaibigan ng kaibigan ko, pero dati pa yun, siguro wala pang pandemic nun. Talagang anong tawag dito, namamanata yun tuwing mahal na araw, umaakyat talaga ng bundok yun para mangalap ng mutya. Tapos kumbaga deboto siya ng mga hindi natin masabing medalyon, pero yun, ang dami niyang suot na medalyon. Mula San Benito, Tres Pico, Siete Arcangeles yan, meron siyang ganun. Saka yung Tres Marias, lahat meron siya. Talagang nakakarga sa katawan niya. Tas meron pa siyang tattoo sa likod na ang pagkakapaliwanag niya sa amin is purong mga usal, no? Kumbaga, para siyang talandro, pero yun nga nilagay sa katawan. Meron tayong ganito na kwento, no? Karamihan kasi talandro, di ba? Yung parang chaleco. Tapos nandun yung mga dasal sa harap at likod. Tapos, basag at susi, di ba? Pero sa kanya nakaburda sa katawan niya talaga mismo. Sabi niya, nagtaturaw noon is parang mataas na uri din ang antingero, no? Pero kumbaga kanino-ninuan nila na nabubuhay pa noon time na yun. Nung kinargaan siya ng ganun tato, yun na, doon na siya nag-umpisa talaga na kumbaga mas magpalakas siya. Tapos hanapin pa yung mga mutya. Yun nga lang, nahihirapan silang humanap kasi ewan ko, hindi niya rin masabi yung dahilan eh. Tapos yun nga, yung about dun sa Taal. Totoo raw yun kasi siya mismo may kaibigan siyang antingero na napadpad ron. Hindi ko lang alam kung nagkasabay hindi ko alam kung nauna yun o una tong kwento na to. Basta nakwento lang sa akin din yun. Ganun din. Pero ang parang nakalaban data nung antingero na yun is dayong aswang nagabunan. Kumbaga, dumayo rin doon pero nasa hanin ng gabunan kaya malakas. So yun, grabe yun, ang lakas nun. Tapos yung banal na krus sa Alitagtag, no, yan legit talaga yan. Kahit maghanap kayo online, i-search nyo baka may taga ron sa inyo, alam nyo na yan, di ba? Ano yan, sa ngayon ewan ko na lang pero sabi naman nito ni sino ba to? Si Pedring. Hanggang ngayon. Kaya lang limitado yung galaw, no? Kasi siya medyo naglayo na rin siya. Parang ang ginagawa niya ngayon sa pagkakalam ko is parang nanggagamot. So yun. Pero sa pagkikipaglaban, medyo matanda na to si Pedring sa mga nagtatanong. Hirap na rin siya lumakad ng matagal kaya bahay-bahay na lang. Kung mayroong manggagamutin na dun lang, yasin malapit lang talaga yun, pwede. Pero yung sabihin mong lalayo, hindi. Ayaw niya. Saka hindi rin to nagpapabayad. Ano lang to? Mas gusto na ito pagkain ang ibigay mo. Yun, so grabe, napakalakas. Wala masabi kung nasa na yung gintong balaraw ngayon. At sana, yun nga, yung lalaking yung ermitanya, hindi natin nakuha yung pangalan. Hindi sinabi. Pero si Mang Ben, wala, kumbaga matagal nang namayapa to. Sinabi sa akin ni Pedring na hindi lang bato omo na yung hawak niya. Meron pa siyang iba. Saka, yun nga, halos lahat ng medalyon meron siya. Puro buhay. Yun, yung mutya hindi niya masabi kasi sabi niya, alam mo naman yung basag saka pwedeng mabasag yung mutya once nasabihin lang, di ba? Yun, hindi niya na sinabi. Sabi ko okay lang, normal naman yun, respeto na lang din. Pero yun,
napakalakas. Hindi niya raw makakalimutan yun, yung time na yun na nakipaglaban siya dun sa aswang. Hindi nga, sa ngayon daw kasi, hindi niya ma-recognize kung ano yun. Kasi nga, tagal na panahon na nun eh. Ngayon kasi nakikinig siya sa mga kwento natin, kaya naano siyang magkwento rin. So, yun. Wala na masyadong i-komento sa upload natin ngayong araw. Para sa akin napakaganda. Natuwa naman ako kasi nabuhay si Lourdes, no? Yun malungkot kasi marami na biktima. Kaya lang wala tayong magagawa. Yun talaga yung kwento. So yun. Komento siguro kabaryo. Pwedeng comment kayo sa baba about sa storya ni Pedring. Tapos palike na rin ang ating page, no, channel sa YouTube. Ito, Kwentong Baryo, saka mga kwento ni Kabaryo, pati yung kwentong kalakbayan. Trio na yan, kaya hindi na kayo mabibitin, no. So yun. Tapos ito yung shoutout ko ulit na hindi ko natutuloy-tuloy, bali dito natin lalagay. Okay, so yun, babatiin ko muna yung mga member ng ating Solid Kabaryo, no. Bali ito si Ma'am Roslyn Dela Perez, salamat po. Lovely Rose Digal, salamat ma'am. Christine Parado, salamat din ma'am. Maria Victoria, salamat po. Brenda Caniel, salamat. Marvin George Poli, salamat boss. Tapos yun yung ano natin, yung member sa Kwentong Baryo. Tapos yun nga, sabi nung isa ni Happy Sigrani, wala raw subscribe button yung ano natin, yung hindi, wala raw membership or join, no. Hindi ko rin alam eh, parang ang gagawin nata, kailangan mo ata restart mo yung mismong cellphone o kaya mag ano ka subscribe, hindi, unsubscribe na saka subscribe yan para lumabas yung join. So yun lang ang pagkakaalam ko, pero kabuuan hindi ko alam. Happy Sigrani yun, si ma'am, salamat. Ito na yung mga nag-comment sa ating upload ng mga nakaraan. Unang-una si Ramonita Verdugo, yan. Nanay Ana, salamat. Boss Brain, no? Brain Omega yon, salamat boss. Evelyn Paul from Germany, salamat. Carmelita Pruna, salamat po. Cristina Villanueva, salamat. Arnel Pedoche, salamat boss. Binket, no, salamat din. Juanita Sosa, salamat pro. From Gracie yon. Si Blue, no, salamat Blue. Pinay sa Cyprus, Nay, salamat. Si Ma'am Arlene Kulsbesa, salamat din. Si Boss Dave from KSA na yon. So ingat-ingat dyan boss. Celso Benitez, salamat boss. Shifter Place, no, yon, lagi rin nakikinig yan, salamat. Charlune Roland, salamat boss. Ito rin. Saan yung iba? Hana May Lineses Gundo, yon, from Bicol, salamat po. Gina Bell Bugador, salamat ma'am. Edwin Atienza, salamat din. Daisy Nelson, salamat boss. Joy Pitahin, salamat. Alma Hornales, salamat din. Cheryl May, no, salamat. Tapos Gado Sarsuela, salamat boss. Alona Sanchez, salamat. Rosita Nicolas, salamat din. Hazel Samonte, salamat. Uncle George, no, salamat boss. Si Ma'am Marilu Matsuda, salamat din. Ma'am Elsa Constantino, salamat. Pasensya na, hindi pa rin okay yung voice natin. Di ko alam, napupersa ka baryo kasi tatlo na yung minanarate natin eh. May multo pa. So ilan na? 4 na. Si Ma'am Lisa, yan, salamat. Maylene Fradillada, salamat po. Ang pogi po ng boses mo, sir. From Hong Kong po yun, salamat. Sabi niya, tunay po yun, kaya po lahat ng kwento mo sa mga channel mo pinakinggan ko. Bali yung boses mo
pahinga ko dito sa Hong Kong. Wow, grabe naman. Sana all, no? Katayna Eduardo, yun, salamat. Yun, may Sinita, salamat ma'am. Araceli Asai, salamat. Armilita Pruna, yun. Elsa Gorillo, salamat. Josephine Nabor, salamat po. Hirap akyatin ang Mount Cristobal. Maraming hiwaga doon kasi umakyat ako dyan. Dyan lang may Dolores sa Mount Banahaw. Oo, ito alam ko may storya ako nito pero hindi pa natin na-upload. Mount Cristobal, yan. Ayan nyo, susunod upload natin yan. Si Boss Joel de Guzman, salamat boss. Maria Casusa, salamat ma'am. Janice Gomba, salamat. Yun nga pala, pag napapansin nyo na parang nire-upload natin yung upload natin, ibig sabihin upload talaga yun, nire-upload natin kabaryo. Kasi minsan, hindi na talaga kaya ng boses natin. So yung mga medyo matagal na nating story, nire-upload ko para yung mga hindi nakakapakinig, no? So yun, sana magets nyo pa rin, maunawaan nyo. Hindi ko naman inuulit-ulit. Yun, salamat. Yun lang naman. Joselito Ronquillo, salamat. Roberto Corpus, salamat boss. Virgie Espina, salamat. Ria Mendoza, salamat. Mariam Duca, Mary Grace Duyag, salamat din ma'am. Gerson Amar, salamat. Tapos, ito yung kay Crisanto. Pili lang tayo ng medyo hindi natin na siya shoutout, no? Ayun, Renato Elido Tabo, salamat boss. Tita Sareno, yan, salamat. Asil Gumban, salamat ma'am. Gina Tatwala, salamat po. Marie Chris Pelayo, yan. Lita 5, no, yan, salamat ma'am. W. Montianos Vlog, salamat. Gemaline Andam, salamat. Michael Jason Octaviano, salamat. Lubinita Alahas, salamat. Alski, salamat din. Tahani Vlog. At yun, si Blue, no? Yan. Catherine Blasquez, salamat po. Ricky Manalo. Medyo kapos na tayo sa ininga. Si Ma'am Apple from Pampanga, yun, salamat. Maribik Orcao, salamat din. Cora Hidalgo, yun, salamat. Monica Flores. Norlang, salamat. And ang last natin si Redali Vincent Sabir, no? So, yun. Yun yung shoutout natin. Sa mga hindi ko nabanggit, comment na lang kayo rito sa mga latest natin para next upload mapabasa natin yan. Tapos nga pala yung sinasabi ko sa inyo noon na yung sanga ng sinukuan. Bali, titingnan natin kabaryo. Ang hirap kasi, paano ba ang gusto nyo mangyari? Gusto ko sana ipamigay ng libre, kaya lang marami kayo eh. Okay lang ba kung medyo limusan nyo na lang, no? Para kung sino lang yung may gusto. Yun na lang, magbibigay tayo sa murang halaga sa pinsan ko na kumuha noon sa Banahaw. Bali, hindi naman natin ibibenta agaya ng iba na mahal. Kasi, parang, ang dami nyo eh. Gusto ko sana bigyan lahat. Siyempre, hindi ko naman ma-accommodate. Gawa ng, siyempre, may bayad din naman yon sa pinsan ko. Siya kasi umakyat talaga ng mga bundok. So, yun. Hindi ko nang nilalahad yun. Yun. Ganun. Bali, pwede natin sigurong gawin. Kung okay sa inyo, lalagyan natin ng price pero sobrang mura lang. As in sobra. Baka pinakamataas na yung 100, no? Parang tulong nyo na rin sa channel natin sa kasapinsan ko. Kasi gusto ko ibigay ng libre, kaya lang, syempre, paano yung mga dati, paano yung mga ngayon na, di ba? Ang hirap, ayoko namang may magselos. Yun na lang sana. Sana supportahan nyo yun. Pag nangyari yun mga kabaryo, comment kayo sa baba. Gagawa tayo ng page natin ng doon tayo mag-uusap-usap, no? Tapos tingnan natin kung paano natin isi-ship. Tapos kung malapit lang kayo,
pwedeng meet up tayo, iabot ko sa inyo, di ba? So, yun. Yun lang naman. Inihabol ko lang kasi nga bare months na, parang pamasko ko na rin sa inyo yun. Pero sana marami pang dumating na ganun. So, yun, hanggang dito na lang yung kwento natin, kabaryo. Bali, salamat pa rin sa sumuporta, no? Sana tuloy-tuloy lang tayo sa pag-suporta nyo sa channel ko. Tapos sa kwentong kalakbay at mga kwento ni Kabaryo yan. Bali 3. Tapos yung pang-4 natin, multo. Kabaryo True Horror Stories. Yun, di ba napapakinggan nyo medyo paos? Pumuputok. Wala yan, dami nating ninanarrate pero okay lang. So, yun, salamat pa rin para sa inyo yun, no? Muli, hanggang dito na lang yung kwento natin mga kabaryo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.